Sabi sa King James Version, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makahirang, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyoong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong pong banal na Espiritu, o Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakalaking pagkakataon muli, pribilehiyo, na kung saan, Lord God, malaya po kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po ang wisdom, knowledge, understanding, Lord, sa iyong mga salita at mananatiling bukas ang aming puso at isipan, Panginoon, na upang ang iyong mga salita'y patuloy na tumimo sa puso namin at ito po'y magrema sa aming buhay sa bawat araw po, Panginoon. Marapat ka lamang, O Diyos, na purihin at sambahin ng aming pong mga buhay. Dahil kilala po namin ang aming sarili, Panginoon. Kami po'y walang magagawa kung wala ang iyong presensya. Wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, patuloy mo po kaming samahan, gabayan, hawakan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God, at hayaan niyo po na ngayong gabi may taas namin kayo sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa platform ng Daily Devotion and Bible Study, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na revival sa aming paglilingkod. At dalangin ko sa gabing ito, sa gawain mo, Panginoon, dalangin ko po ang katagumpayan ng iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Ayan. Klaro po ba yung audio ko, mga kapatid? Amen po, Malinaw. Pastor. Praise God. Thank you, Lord. Opo, kasi naka-data lang po ako. Salamat sa Panginoon. Muli, sabi dito sa ating key verse, ano po? Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makapangyari o sabi dito, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dito po sinabi po na tayo po'y isang hinirang, isang lahing hirang. Bagamat iba-iba po yung ating kultura, yung ating lahi, yung ating pinagmulan, ika nga, no? Iba-iba man tayo. Pero tayo po'y pinag-isa ng Panginoon. Tayo po'y pinag-isa ng ating Panginoon. Tayo po'y pinabanal ng Panginoon. Inaring ganap ng Panginoon. Inari po tayo ng ating Diyos. Ano po? Na may purpose. Na dati tayo ay nandoon sa kadiliman, ngayon dahil sa kagilagilalas na galaw ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon, tayo ay binigyan ng kaliwanagan. Tayo po, sabi ko nga po, tayo actually walang kapag-asa noon. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa ang ating Diyos, ay inaring ganap po tayo. Kaya bilang tayo po nakakilala sa Panginoon, mananampalataya, Kristiyano, nagmamahal sa salita ng Diyos, nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, amen, mayroon tayong responsibility,
Mayroon tayong duties and responsibility. At ang specific po na kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, yung ating topic. Amen. Yung topic natin na your duty as a child of God. Amen. Tayo po ay mga anak ng Panginoon. Children of God. Amen. Tayo po'y ang duty natin, ang ating pong kalagayan, no po, tayo po'y mga anak ng Panginoon. Hindi tayo alipin. Noon alipin tayo ng kaaway. Noon tayo ay mga mabababang nilalang, ika nga. Pero dahil Diyos mismo ang umari sa atin, Diyos mismo ang kumuha sa atin at inari tayong ganap. Ngayon ang ating duty, ang ating galaw, ang ating kaisipan, lahat-lahat, tayo po'y mga child of God. Kaya praise God, child of God po tayo. Mayroon tayong mga dapat gawin. Sabi ng key verse natin, ulitin ko sabi niya dito, isang makaharing sa pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Hindi lang po kasi singular yung sinabi dito Kumbaga, yung kabuuan, yung lahat tayo. Amen? Naka-address po sa lahat ng mga mananampalataya. Tayo po iyon. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Hallelujah. Our duty ang ating duty as a child of God. Number 1, our duty as a child of God. Number 1 po mga kapatid. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nangasa bahay. Verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Wow, praise God. Number 1 na duty as a child of God, you are called to present God. Present God. Tayo po bilang tinawag ng Panginoon, ang unang duty natin is to present God. I-present natin ang Diyos sa buhay natin. Simula nung tayo po ay tinawag, pinili, hindi lang tinawag pinili, inaring ganap ng ating Panginoon, dapat mag-manifest sa atin na i-present natin ang Panginoon sa buhay natin. Dapat nakikita nila ang Panginoon sa atin. Ibig ko pong sabihin is, nararamdaman nilang Kristiyano tayo. Nararamdaman nila na tayo mananampalataya. Nararamdaman nila kahit di ka magsalita, how to act, how to, alam niyo yung mga hindi lang sa pananalita, maging sa gawa, punong-puno ng pag-ibig. At nakikita nilang tayo'y mga mananampalataya nga, na upang maparangalan at maitaas ang Panginoon sa buhay natin, dapat tayo ay gumagawa ng
mabuti. At lagi nating tandaan, ang paggawa ng mabuti sa Panginoon, hindi magbubunga ng masama. Amen? Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, o dito po sa sa 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sabi sa dito sa sa English, mas clear dito sa English sabi niya, now then we are ambassador for Christ. Tayo po ay tagapagsalita ng Panginoon. Kung ang mga bansa ay may mga ambassador, ang mga bansa, halimbawa dito sa Pilipinas, may ambassador ng Amerika, may ambassador ng Japan, may ambassador ng China. Sila po, nandito sa Pilipinas, tagapagsalita sila ng kanilang bansa. Lahat ng concern ng kanilang bansa ay dinadaan sa mga ambassador. Maging sa Panginoon, maging ang ating Panginoon, tayo'y inaring ganap. Tayo po'y mga ambassadors of Christ. Tayo po'y mga tagapagsalita ng Panginoon. Amen. Tayo'y mga tinawag na upang i-present ang Diyos sa buhay natin. Paano ba natin na i-present ang Panginoon? Di ba? Paano natin na itataas ang Panginoon? Hindi lang sa sarili natin, kundi yun nga po, dapat makita sa atin, yung bunga, yung fruit of the Holy Spirit, yung mga ganyan, na makita sa atin na tayo nabubuhay na kasama ang Panginoon. Amen. Kung may mga kahinaan man, pero at least na kahit nasa sitwasyon na hindi natin maintindihan ang kalagayan natin, naroon pa rin na itataas ang Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo itong you are called to present God. Minsan nilalagay ka ng Panginoon para paano mo siya maipresenta sa iyong buhay. Alam niyo, naalala ko tuloy. Grabe naalala ko tuloy yung salamat sa Panginoon kasi dahil sa problema na dumating sa akin, lalo ko siyang nakilala. Lalo akong nag-matured sa paglilingkod. Noong pandemic, grabe yun. Bago pumasok ang pandemic, kalagitnaan ng pandemic, talagang matindi yung napagdaanan namin. Una, di ba, talagang nawala yung bahay namin dahil nga sa pagpapagamot ni Jesus noon. Tapos, pandemic pa, ang hirap ng gamutan, si Pastora Jesus noon, talagang iniwanan ko yung trabaho ko talaga dahil walang mag-alaga sa kanya. Nasa motorcycle po ako kasi noon umahawak din ako ng branch noon. Iniwanan ko yun dahil si Pastor Jesus walang mag-aalaga sa kanya. Tapos titignan mo, wala talaga, kumbaga yung oras, yung financial, makikita mo talagang grabe. Pero bago nangyari yun, talagang sabi namin sa Panginoon, maglilingkod kami sa iyo, Lord. Tapos biglang ganon, alam niyo, parang hindi
Hindi namin akalain na ganun na mangyayari. Dahil si Pastor Ray Susan, ano na siya noon eh, na-collapse na siya. Na 2 days and 3 nights siyang yung nawalan na ng malay. Ano po. Tapos sa madalit salita, nung walang-wala na ako malapitan, grabe. Naalala ko, naglalakad talaga ako kasi pandemic. Ang mahal ng ng arkila. Pag sasakay ka ng motor, bawal pa. Kailangan may barrier pa nung mga panahon na yun eh. Nag-decide akong lakarin yun. Madaling araw. Umiiyak ako kay Lord kasi wala na eh. Lalakarin ko mga 3 to 4 kilometers para lang makabili ng gamot. Mga panahon na yun. Tapos biglang may nakakilala sa akin. Ayaw ko na na panghinaan din sila ng loob. Sabi ko, hindi ko nilalakad. Sabi ko gano'n eh. Naalala ko lang. Sabi ko, sinusukat ko yung mamanahin ko lang sa Panginoon. Ganun ba? Sabi niya. Pero hindi niya alam, umiiyak ako. Tapos sa bahay, yung mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, kasama ko kasi doon sa bahay, hindi ko pinapakitang umiiyak ako. Kasi ako lang ang mananampalataya ng mga panahon na yun eh. Hindi ko pong sabihin ako lang yung siyempre nagpapastor, ganun. Ayaw ko rin na makitaan ako ng panghihina nila. Alam niyo yung ganoon. Kasi once na tayo, alam niyo sa totoo lang, once na ikaw ang bumigay, ibig sabihin po tumiklop sa paglilingkod, dala lahat yan, mahirap ibangon ulit. Ibig kong sabihin mahirap mo ulit na halukayin. Mahirap ulit na i-align ulit, no? Mahirap i-align. Sasabihin nila pag bumigay ka sa problema, dayan, tingnan niyo dating pastor 'yon o tingnan niyo ngayon. Buhay niya. Dati pastor 'yan. Dati grabe masigasig 'yan, nangangaral pa sa kalsada 'yan. Dati tingnan mo ngayon ang buhay, bumalik sa dati dahil sa problema. 'Di ba? Ang hirap. Pero yun ang iniisip ko, pagdating sa problema, no? Ikaw at ang Diyos na lang ang isuffer mo na lang sa Panginoon. Lord, sabi sa Diyos ka na lang talaga umiyak, no? Hallelujah. Sa bahay gusto kong umiyak, sumigaw talaga. Ang ginawa ko, punta akong bayan. Yung tricycle, ikot-ikot ako sa circle, umiiyak ako kay Lord. Pagka may nakasalubong ako, medyo gaganon ko yung mukha ko, pero hindi nila alam, umiiyak ako sa Panginoon. No, nagpipray ako, umiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tama na. Lord, hindi ko na kaya. Lord, tapusin mo na yung problema kong ito. Sabi ko sumisigaw talaga ako, tapusin mo na Lord. Almost 2 years na kasi, di ba? Tapusin mo na Panginoon, sabi ko. Pero kung hindi mo tatapusin ito, palakasin mo naman ako para makayanan ko yung problema na ito. Purihin ko ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, pag-uwi ko sa bahay, nung tinitigan ko si Jesus ay umiiyak. No, napakapit talaga ako sa upuan. Sabi ko, Lord, upo ka po dito. 2 na lang upuan na hinihinata ko yung isang upuan. Umupo ka, Panginoon. Iniisip ko si Lord nakaupo. Sige na, Lord, umupo ka. Sabi ko, umiyak na lang ako ng umiyak. Salamat po sa Panginoon, tayo po, mga tinawag ng Panginoon, lagi nating tandaan, ang ipinipresent natin ang Diyos. Pinipresenta natin ang Panginoon sa buhay natin. Tayo po'y mga ambassador ng Panginoon. Amen. Tayo mga anak ng Panginoon, hindi tayo alipin. No? Hindi tayo alipin, lagi nating tandaan. Ang mga anak tayo ng Panginoon. At kapag tayo mga anak ng Panginoon, tayo tagapagmana niya. No po,
Kaya dapat sa ating pong buhay, lalo na sa prayer, sa prayer dapat prayer po dapat act tayo as a child of God talaga. Tatay natin siya. Amen? Pinipresent natin siya sa buhay natin. Ipinipresenta natin kung tayo po ay may pangalan, no? May apelyido, may middle name, may middle initial, no? Came from our parents. Ganun din sa Panginoon. Nakikita tayo, no? Na ipinipresenta natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. And then number 2, you are called to live in obedience. Yes, sumunod sa Panginoon. Amen. Tayo po ay sumunod lang. May mga duties and responsibility tayo na dapat natin lang sundan. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Alam niyo po, no? Ang Panginoon po nangungusap po sa atin. Yes. Pag ang tayo pong mga mananampalataya marunong lang makinig sa Panginoon, nangungusap po ang Panginoon sa atin. May mga pinagagawa po ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya kung gusto nating mangusap ang Panginoon sa atin, kinakailangan maging masunurin po tayo sa Panginoon. Ang sabi ng John chapter 14 verse 15, hallelujah. John chapter 14 verse 15, kung kayo'y inyong sabi dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. May mga utos po ang Panginoon sa atin. Ang utos ng ating Panginoon sa atin, specific, share the gospel. No? I-share ang gospel of salvation sa lahat. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Kaya lahat ng mga nakakasalamuhan natin, alam mo, mahal ka ng Panginoon. No? Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam mo, napakabuti ng Panginoon sa'yo. Di ba? Alam mo, God is good all the time. All the time, God is good. Kahit in difficult time, God is good pa rin si Lord. Kasi lahat ng bagay may purpose. Lahat ng nangyayari, no? Sabi ko nga, kahit sa paglikha pa lang nung nilikha ng Diyos ang lahat, no? Sa paglikha pa lang ng Panginoon, di ba? Nilikha ng Panginoon ang mga puno, ang mga isda, di ba? Nilikha ng Panginoon ang mga ibon, nilikha ng Panginoon kahit nga ayaw ng tao, nilikha ng Panginoon eh. Ano yung ayaw ng tao? Ipis, di ba? Langaw, di ba? Nilikha po ng Panginoon lahat ng yan. Pero may mga purpose, di ba? May mga purpose katulad ng langaw. Minsan inis na inis tayo sa langaw. Di po ba? Pag kumakain tayo, minsan pag maraming langaw, inis na inis tayo. Diba? Kumukuha tayo ng pamukpok. Di ba? Sa inis natin, minsan pag ipis, di ba? Inis na inis tayo, pero may purpose pala 'yun. No? Pag may langaw, ibig sabihin, nag-a-active yung kaisipan natin, may langaw. Kailangan takpan mo yung pagkain. Diba? Nag-iisip, nandoon kaagad yung reaction natin, takpan yung pagkain. Kasi pag walang langaw, hindi mo tinakpan yung pagkain, tapos biglang may lumipad na ibon, na yung ibon ay biglang umibak, niman, di ba? Hindi mo na namalayan. Lalo na pag nagkakapi ka, di ba? So, yung langaw ay nagpapahiwatig ng safety na kailangan nating takpan ang ating mga pagkain. Di ba? Pagka may ipis, diba? Pag may mga ipis, minsan galit na galit tayo, di po ba? Pero sabi ko nga po, yung ipis ay
nagpapahiwatig ng mensahe na kaya may ipis, 'di ba? May something na medyo madumi kaya dapat linisin, 'di ba? Sabi niya. So, even sa paglikha rin sa puno, 'di ba? Minsan ito yung inaano ko sa mga bata yung puno, bakit yung puno ng nyug ay, 'di ba? Ang liit-liit ng katawan. 'Di ba? Matayog, isang poste, tapos ang kanyang bunga paghitik ay mabibigat. 'Di ba? Mabibigat, malalaki yung puno yung bunga ng nyug. Pero yung duhat, 'di ba? Yung duhat ang laki-laki ng katawan ng duhat, pero ang bunga niya hitik na hitik pero ang liliit. Kasi may safety ka agad doon. Sa puno ng nyug hindi mo maisipang magpahinga. Lalo na pag hitik ang bunga. Hindi ka kahit may dala kang duyan, hindi mo talaga maisipan na itali yung duyan mo doon pag hitik ang bunga ng nyog. Isa pa, hindi mo rin maisipan pag tirik ang araw, wala, maaarawan ka rin. So nandoon kagad yung safety. Paglikha pa lang nandoon yung safety. Sa duhat, ay naku po, kahit tulog na tulog ka, kahit hitik na hitik ang bunga ng duhat, no? Hindi ka nangangamba, talagang kahit na ikaw ay magpahinga doon, makatulog, di po ba? So, ganun po ang Panginoon. Ganun po ang ating Panginoon sa kanyang paglikha. Kahit tayo pong mga mananampalataya na inari ng Panginoon, inaring ganap ng Panginoon, hallelujah, live in obedience, maging masunurin. Sabi nga, tayo po, sunod lang. Ang lagi kong ini-illustration dito, kung sa mga sundalo, be first before you complain, sa atin bilang anak ng Panginoon, be first, no complain. Kahit na nakikita mong hindi mo alam ang kasunod, sunod ka lang basta sa Panginoon. Basta't sa Panginoon, sumunod ka lang. Basta't sa Panginoon, basta't alam mo kung ano yung makakabuti sa Panginoon, sumunod ka lang. Ang Panginoon lang ang susundin mo. Dahil mangungusap ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hindi masamang sumunod sa leader. Pero mas higit na sundin natin ang pinagagawa ng Diyos. Alam nyo po, ang leader natin ngayon is the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang magtuturo sa atin, mangungusap sa atin. Amen. Ang Holy Spirit ang lagi nating hingian ng wisdom, knowledge, understanding sa buhay natin. Sabi nga, kung wala kang alam, o kulang ka ng karunungan, humingi ka sa banal na Espiritu ng Panginoon. Ang ating katawan lupa ay mahina, pero ang Espiritu ay malakas, kaya laging tayong magbabad, no po, sa Espiritong sa Espiritong pamumuhay, sa Espiritong, alam niyo, sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Lagi tayong magbabad sa banal na Espiritu. Dahil may mga bagay na hindi natin nakikita. No po, may mga bagay na hindi natin naiintindihan at naunawaan. Pero kapag tayo po'y babad sa Espiritu ng Panginoon, ipapaunawa ng Panginoon lahat yun. Ipapaunawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang banal na Espiritu ang mangungusap po sa atin. At ang duty natin, ang duties and responsibility natin, specific po, na kinakailangan itaas natin, i-present natin ang Panginoon sa buhay natin. Hanggat ipinipresenta natin ang Panginoon sa ating buhay, at tayo sumusunod sa Panginoon sa ating buhay, hallelujah. Amen, hindi tayo dapat mangamba. Kasi ang Panginoon at ikaw at ang Panginoon lamang po ang nakakaalam ng ating buhay. Amen. Katulad ko, ako at ang Panginoon na nakakaalam lang. Amen.
Hallelujah. Kinakailangan yung obedience natin sa minsan, alam nyo, no, nakakalungkot. I'm sorry sa word, pero maraming Kristiyano mas takot sa pastor nila. Mas takot sa Panginoon, sa bishop nila. Nanginginig sila pag sinabi ng bishop nila. I'm sorry for my word, pero mas higit natin na katakutan ng banal na espiritu na sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Dahil bago na after ng word ng Panginoon sa ika-6 na wika ng Panginoon na naganap na, titilistay, tapos na ang form of government ng leadership. Napunit na yung tabing, na kung saan yung tabing ang nagre-representa ng leadership. Ngayon kahit nag-iisa ka, kahit hindi ka pastor, kahit ikaw ay mananampalataya, pwede kang rumikta sa Holy Spirit, pwede kang rumikta sa Panginoon, pwede kang rumikta sa ating Panginoon. Amen. Hindi ka tulad noon. Hindi ka pwedeng rumikta sa Panginoon. Kailangan mo si pastor, kailangan mo si prophet, kailangan mo si ano ba tawag doon? Priest. Pero ngayon hindi na po. Nakarikta na po tayo sa Panginoon. At ang ating pong tagapagturo sa atin yung banal na espiritu ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang alam niyo po ba noong may nagtanong po sa akin na may kasalanan bang walang kapatawaran? Grabe. Ano po ba ang kasalanang walang kapatawaran? Sabi sa akin. Sabi ko, Lord, may kasalanan bang walang kapatawaran? Yes, mayroon. Ang kasalanang walang kapatawaran, yung sukdulan mo nang itatanggi ang Panginoon sa buhay mo. Yung mamumuhay ka nang walang Kristo sa iyong buhay. Kasi kung kasalanan at kasalanan lang, naku po, wala tayong lahat. Di po ba? Kung sa kasalanan lang, kung sa immoralidad lang, walang karapat dapat sa atin. Pero yung pagtanggi mo sa Panginoon, yung itsyapwera mo sa Panginoong Hesus, ano po, hindi kasalanan yun, kundi desisyon mo yun. Amen? Kaya very alarming po sa panahon natin ngayon. Dahil marami pong mga false prophet ngayon, na akala mo ang Panginoon ang kanilang itinataas, pero later on, hindi pala. Amen? Hindi pala. Akala natin ang gaganda nung una, pero later on, si Jesus pala itsyapwera sa kanila. Lagi nating tandaan, walang kapatawaran pag si Jesus lang ay tao lang sa iyong buhay. Na hindi siya Savior, no? Hindi siya yung tumubos sa iyong kasalanan, hindi siya yung Panginoon ng iyong buhay. Sabi ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ang isang taong hindi mananampalataya ng Panginoon, sabi sa 2 Corinthians 4, verse 4, ay binulag ng dyablo ng sanlibutang ito na upang hindi niya maunawaan at maintindihan ng Ebanghelyo ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Kaya, live in obedience sa Panginoon, mga kapatid. Sabi sa 2 John chapter 1 verse 6, 2 John chapter 1 verse 6, at ito ang pag-ibig na tayo'y mga silakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya gaya ng inyong narinig ng pasimula. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon, sumunod po tayo. Amen. Sumunod po tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, ano po ba ang ginawa ng Panginoon? Yung siya ay tinanggap niya yung pagka-crucify sa krus ng Calvary, di ba? Hallelujah. Sabi nga niya, forgive them.
for they do not know what they are doing. Grabe yun. Patawarin mo sila dahil di nila alam, nalalaman ang kanilang ginagawa. Grabe po ang innocence. Grabe po yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Kaya ang taong wala sa Panginoon, kahabagan natin. Amen. Huwag nating husgahan, kahabagan natin sila at gumawa tayo ng paraan para makilala nila ang Panginoon. Para makilala nila ang Panginoon, gumawa tayo ng paraan. Marami po kasi mga leader ngayon, I'm sorry sa word, no? Kasi kabilang din ako sa pastors ministerial. Away-away yung mga pastor, away-away yung mga leader. Sabi ko, ba't sila nag-aaway? Kasi mga doctrine nila pag nagkasalubong. No? Kaya sabi ko, ba't sila hindi kaya sasabihin na nung isang pastor, maghiwalay na ang plato at baso, sasabihin nila. Sabi ko na, mali. Paano niya ngayon mawiwin yung tao kung hihiwalayan na niya ang kanilang friendship connection? Di ba? Kaya, establish relationship. Amen. Sabi nga ng Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaubayan niya sa Panginoon ang lahat. Kaya nga sabi nga ni Duterte, di ba? Kung ako yun, elite. Sabi ko, I'm sorry sa word ko, Pero ang puntos ko dito, mga kapatid, ipinagdidiinan ko po yung obedience natin sa Panginoon. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Amen? Pagkatiwala natin sa Panginoon. Ang duties and responsibility po natin, specific po. Hallelujah. Amen? Kasi po tayo po nangungusap ang Panginoon sa atin. Nangungusap po ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya tayo po ay tinawag, pinili, hinirang para sumunod. Amen. At kinakailangan mag-duplicate po tayo. Sabi ko nga sa church ngayon mga kabataan yung pinupukusan ko po. Sabi ko nga po may isa lang na ma-disciple tayo. Isa lang na malaman niya yung duties and responsibility na mamatay siya, handa siyang mamatay sa pagsunod sa Panginoon. Ay naku po, grabe po ang revival. Grabe po ang revival. Amen. Yung handa niyang ipaglaban ang gawain ng Panginoon, handa siyang sumunod kahit kapalit ang kanyang buhay. Yun ang kanyang mindset, yun ang kanyang damdamin, yung kanyang puso niya, purihin ang Panginoon. Na kahit na anong sitwasyon dumaan, ay magpapatuloy siya. Hallelujah. Amen. So, we are called to live in obedience. Ayan, specific po yan. Na kinakailangan sa pagsunod natin sa Panginoon, gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Wag tayong manghinawa, wag nating panghinayangan. Wag tayong maghinayang sa mga prinsipyo sa Panginoon. Minsan, alam nyo, sa pagsunod, minsan talaga masasaktan ka, pero hallelujah, no? Iyan ay kapalit, ay reward ng Panginoon sa atin. Amen? Minsan, ka ng time, talaga, ng oras, di ba? Hallelujah. Pero, tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, we are called to live in obedience. Sunod lang po tayo. Amen? Sumunod lang po tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. And then number 3, you are called to spread the gospel. Yes.
Sabi nga, ito yung ating commissioner, ika nga, no? Mission. Ayan. You are called to spread the gospel. Sabi sa Matthew o Mark chapter 16 verse 15. Glory to Jesus. Mark 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Amen? Sa lahat ng kinapal. Dapat ipinapangaral natin ang salita ng Diyos. Dapat alam natin na ito'y kalooban ng Panginoon. Amen po. Ibig sabihin po, lifestyle na natin ang pag-share ng gospel ng Panginoon. Hallelujah. Lifestyle na po natin. Ibig sabihin po, ugali na po natin. Kasi alam natin yung mga duties and responsibility natin. We are called or you are called to spread the gospel. Sabi nga ng Romans 1:16, Romans chapter 1, verse 16, hallelujah. Ang sabi dito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ibanghilyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yan. Hindi natin dapat ikinahihiya, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Hindi natin ikinahihiya. Questionable po sa isang Kristiyano, mananampalataya, nahihiya siyang mag-share ng word ng Panginoon. Yes. Hindi mo na kailangan ang prophet, hindi mo na kailangan ang propesiya. Specific ang duties and responsibility ng mga mananampalataya, mga kapatid, share the gospel of salvation. Kapag hindi mo na i-share ang gospel of salvation, neglect of your duties and responsibility. Negligence of duties. Amen. Hallelujah. Kaya dapat sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang inaring ganap ng ating Panginoon, dapat nasa buhay na rin natin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Minsan nga po mayroong pong umusig sa akin sa social media dahil nag-share daw ako ng word para magkapera. Sabi niya sa akin, sabi ko naman, kahit na nakalagay yung vlogger sa aking wala akong monetization dahil marami akong violation. Ang nais ko lang sa social media, maging influencer ako, maging influensya ko ang pagbahagi ng salita ng Panginoon. Wala nang iba. Di ba? Kaya sa social media, kailangan ibuhos natin ang pag-share ng gospel kasi lahat gumagamit ng social media. Lahat po nagsi-share ng word ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ay humahawak ng social media. Amen po. Hindi, alam nyo, problema na ng nag-iisip noon. Di po ba? Problema na ng nag-iisip. Hallelujah. Na kailangan ma-impluwensyahan natin ang social media ng word ng Panginoon. Kahit sa trabaho natin, kahit sa nakapaligid sa atin, kahit di tayo maintindihan, maunawaan, basta dahil ang duties and responsibility natin, hallelujah, ay tinawag tayo ng Panginoon para spread ang gospel. Kahit maggastos ka ng marami, di ba? Kahit na alam niyo yun, magbayad ka ng halaga to spread the gospel. Hallelujah. Ma-share lang natin ang gospel ng Panginoon. Gagawa tayo ng paraan para i-share ang gospel ng Panginoon. Gagawa tayo ng paraan para, alam niyo yun, para i-share ang gospel ng Panginoon. Sabi ko nga sa mga bata,
yung children's ministry natin dito. Ano? Oh, bukas, o sa susunod na Sunday, anong gusto nyong merienda, sabi namin, para ma-excite sila, no? Pain ba, di ba? Kumbaga, alam niyo 'yon, gagawa ka ng paraan para maibahagi mo ang Lord sa kanilang buhay. Ngayon, yun doon ko pinupokus ngayon. Dati, sa linggo, laro tayo, may laro. Oh, gusto-gusto ng mga bata. May laro. Tapos after ng laro, anong gusto niyong merienda? Sabi ko naman, Lord, bigyan mo ako pang merienda nila. Lord, lagi kaming malakas at makabenta. Sabi ko naman gayon, no? Hallelujah. Tapos ayun, dinadahan-dahan ko na sila ng word ng Panginoon. Gagawa talaga tayo ng teknik eh. Ngayon, ang aking panalangin ngayon, nag-iipon ako ng mga Bible para yung mga magulang nila, bigyan ko ng stub. Yung magulang mo, papuntahin mo rito, ito yung stub. Sabi mo, bigyan ko sila ng Bible, Old and New Testament. Di ba? Gagawa talaga tayo ng paraan. Amen. Dahil tinawag tayo ng Panginoon to spread the gospel. Amen. Spread natin ang salita ng Panginoon at accountable po tayo sa pagbahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kasi po, alam nyo po, kapag namatay ang ating kaibigan, kapatid, or ano paman, na hindi natin nababahagian ng salita ng Panginoon, I'm sorry sa word, negligence of duty. Yes, neglect of duty. Hallelujah. Delayed action is negligence of duties and responsibility natin. Huwag mo nang ipadili-delay. Kapag narinig mo ang katotohanan, magmadali ka. Ibahagi mo kaagad ang salita ng Panginoon. I-share mo kaagad ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang araw at ang bukas ay hindi natin alam. Kaya kapag naibahagi mo na ang salita ng Diyos, na-share mo na ang salita ng Panginoon, wala ka ng pananagutan. Pero lagi nating tandaan yung kasabihan. Delayed action, sabi ko nga, is negligence. Amen. Hallelujah. So, conclusion natin mga kapatid, being a child of God is not just a title. Tayo po, mga kapatid, no, kung ikaw man ay bishop, ikaw man ay apostle, ikaw man ay prophet, ikaw man ay teacher, ikaw man ay pastor, hallelujah, dito lang yan sa lupa. Pero ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, ay kumikilos sa ating lahat dahil tayong lahat ay ambassador. Amen? Hindi porket ikaw ay hindi pastor, hindi porket ikaw ay member lang sa church, ay mababa yung rangko mo. Hindi po totoo yun. Hallelujah. Hindi po totoo yun. Dahil kapag ang iyong pinagsusukuan ng iyong buhay ang ating Panginoon at ang iyong teacher ay ang ating Holy Spirit, tuturuan ka ng Panginoon. Amen? Tuturuan ka ng Panginoon. Hallelujah. At sa pagtuturo sa iyo ng Panginoon, nandoon ang kaayusan. Amen. Nandoon ang maayos na ating pong paglilingkod sa Panginoon. Pero I'm sorry sa word, kapag ang leader po kasi tuturuan kanyang matakot, takutin kanya, hindi po totoo 'yon. Hallelujah. Ang Panginoon hindi po siya ganoon. Hindi kanya tatakutin. Ang Panginoon, mga kapatid, tuturuan kanya, ipapakita niya yung paglakad mo, no po, ipapakita niya yung paglakad mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Ipapakita niya yung kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon. At patuloy siya na gumagawa sa buhay natin. Alam niyo po sa atin po, kapag ikaw ay mananampalataya, ito
titignan natin mabuti. No? Titignan natin mabuti. Pag ikaw ay mananampalataya, okay. Tapos nagkasala ka sa Panginoon. Ibig sabihin, gumawa ka ng kasalanan. You think na yung Holy Spirit ay aalis? Hindi po. Still na yung Holy Spirit nandoon, pero gagawa siya ng paraan para manumbalik ka ulit. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay manumbalik. Hindi po malupit ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para manumbalik ka ulit, mga kapatid. Amen. Pero kapag, alam niyo yung word na ganon, yung part ng Panginoon, gagawa siya ng paraan. Nandyan siya, for example, mananampalataya, nagbisyo ka, ganon, no? Backslide, no? Parang ganon. You think na lalayas yung Holy Spirit na sa'yo? Tapos may papasok na demonyo sa buhay mo? Hindi po. Mga kapatid. Amen? Ang Holy Spirit is still na nandyan na yan, pero tuturungan ka ng Holy Spirit para manumbalik. Kasi anak ka niya eh. Di ba? Hindi ka niya itinakwil. Walang anak na itinatakwil ng Panginoon. Pag naging anak ka niya, hindi ka niya itatakwil. Minsan lang, matigas lang ang ulo. Minsan lang, pasaway, ayaw sumunod. Pero gagawa pa rin ang paraan ng Panginoon. Mga kapatid, gagawa pa rin ang paraan ng Panginoon. At least ginawa ng Panginoon yung part niya pa sa buhay natin. Kung ayaw nating sumunod sa Panginoon, hanggang doon, ayaw mong sumunod sa Panginoon, pero ang Panginoon laging nandyan. Nagagawa siya ng paraan. Amen. At ang pinaka-worst na doon, pag tinanggihan mo ng Espiritu, pag tinanggihan mo na ang Panginoon, yun na yun. Pag ayaw mo na sa Panginoon, ayaw mo na sa Espiritu, kasalanan mo na talaga yun. Pero hanggat hinahatak ka ng laman, mahina yung laman mo, hinahatak ka, huwag kang manlupaypay. Kahit hindi mo kayang bumangon, sabi ko nga, bumabangon ka, pinipilit mong bumangon, sinisikap mo lang bumangon. Kahit wala sa feelings mong magpatuloy, sinisikap mo lang, hindi mo talaga kakayanin. Kahit na heart feeling ka na, parang wala nang pakiramdam yung, alam niyo yon, wala nang ningas yung paglilingkod mo sa Panginoon, pero nagpapatuloy ka lang, sige lang. Hindi mo kayang bumangon, hindi mo talaga kakayanin. Pero once na nakita ka ng Panginoon, na kahit hindi mo kaya, kinakaya mo. Kahit hindi mo kaya, sinisikap mo lang. Aalalayan ka ng Panginoon. Aalalayan ka ng kanang kamay ng kanyang katwiran. Ibabalik ka ulit sa dati mong disenyo. Pero yun nga po, ang problema, kapag ikaw ay itinanggi mo na ang Panginoon, ayaw mo na si Lord, ayaw mo na si Holy Spirit. Ayaw mo nang talikuran mo na si Lord ay Savior mo. Si Lord ay Panginoon mo. Dito ka na lang sa water baptism, bautisado, doktrinado. Tignan mo na lang ito si Prophet Muhammad. Tignan mo na lang ito si Prophet Manalo. Prophet ay wala na. Totally. Wala nang magagawa. Pinili mo na yan. No po? Pinili mo na yan, sasabihin ng Panginoon. Pinili mo yan. Hindi kita nakikilala. Pero hanggat ikaw ay nasa Panginoon, hanggat ikaw ay, alam niyo yon, sabi ko nga po, pag ikaw ay mananampalataya, biglang nakakilala sa Panginoon, no? Hindi ka mananampalataya, bigla ka nakakilala sa Lord, pinili ka ng Panginoon, hindi naman 100%. Yung ilaw, sabi ko nga, marahil 10%, 20%, pero nag-ilaw siya, nag-upgrade yung liwanag natin. Amen? Ang Diyos po ang siyang gagabay, magbibigay ng wisdom sa ating pong buhay. Amen? Being a child of God is not just a title, mga kapatid. It is responsibility. Amen? Don't just receive, hallelujah, from God. Ibig kong sabihin po, mga kapatid, dahil duty yung ating topic, fulfill your duties. Amen. Fulfill your duties.
Hallelujah. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto us. Naka-fulfill siya doon sa duties and responsibility. Trabaho lang. Bago sahod, trabaho muna. Di ba? Pag kumita, tinda muna bago kita. Wala naman yung kita kaagad. No? Trabaho muna. No? Sumunod muna sa Panginoon. So, yung po mga kapatid, yung mga duties and responsibility na dapat alam po natin. Ang mga duties and responsibility na ibinigay ng Panginoon sa atin. At doon lang tayo po-focus sa duties and responsibility na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. So, yun po mga kapatid, at patuloy lang po tayong manalangin at magpalakas lagi sa Panginoon. Ang pinakamaganda po, every morning, Lord, anong gagawin ko? Lord, turuan mo po ako. Gawin nating teacher ang Holy Spirit sa buhay natin. Mangungusap po ang Panginoon. Gawin nating teacher siya sa ating buhay. Pasakop tayo sa Panginoon. Amen. Pasakop po tayo sa Panginoon. So yun lang mga kapatid. Ayan. At alam ko lahat po kayo ay may rema. Your duty as a child of God, number 1, you are called to present God. Amen. Number 2, you are called to live in obedience. Number 3, you are called to spread the gospel. Hallelujah. Salamat Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you po sa inyo pong pangungusap, message sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maging sentro ng aming buhay. Sa tuwing kami po ay nanghihina, sa tuwing kami, Panginoon, ay napapalayo, Panginoon, wag mo po kaming pabayaan na magampanan ang duties and responsibility po namin. Sa tuwing kami, Panginoon, ay napanghihinaan ng loob, palakasin mo kaagad kami, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Lord, ang aming katawan lupa ay mahina. Kaya lagi naming dalangin ang iyong gabay na upang ang mga responsibility na ito ay magampanan po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, na inaring ganap mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa gabing ito, salamat po at ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Thank you po. Ayan, medyo na overtime po ako. Salamat po. God bless po mga kapatid. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Rodel, sa isang napakaganda pong mensahe na muli po ay ibinaba ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng buhay nyo. Amen. At maraming salamat po sa pagpapaalala na at pagbibigay po ng kumpiyansa sa aming lahat na kami bilang mga anak ng Diyos. Amen. Ano po, kami ay pinili, at hinirang at tunay po na inangkin, inari ng Panginoon bilang kanyang anak. Amen. At sabi mo nga po kanina, hindi nagtatapos doon ang pagiging anak natin ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong tungkulin na dapat pong gampanan. Amen. At mga obligasyon na dapat nating tindigan. Amen po. Ayan, mga kapatid, ang ating topic mula po sa kay Pastor Rodel. Amen. We are called to represent God. Number 2 is you are called to live in obedience. And 3, you are called to spread the gospel. Amen po. Mayroon tayong tungkulin. Amen. At napakaganda po ng ating mensahe na napakinggan. At ako po ay nakatitiyak na lahat po tayo mayroon tayong maibibigay na napakagandang insight and tiyak po na may nagrema po base sa ating mga napakinggan. Amen. Sa mga nais po na mag-insight
magbigay ng kanilang mga share, ng mga nagrema base sa ating mga narinig sa ating mahal na pastor. Tayo po ngayon ay magsipag-unmute para magbahagi nito. Amen po. Sige po, unmute po ang mga kapatid para sa mga nais pong mag-insight. Amen. Amen. Sino po ang nais na mauna? Huwag po tayong magtulakan. Amen. Sige po, Sister Cabrin. Thank you po. Amen. Ako po ay nagpapasalamat. Medyo nalita ko dun sa topic number 1 pero napakaganda nung topic o yung binaba na mensahe ng ating Panginoon kay Pastor Rodel. Nagpapasalamat ako. For me, it's a reminder na itong mga katangian na ito na duty as a child of God, tinatanong ko sa sarili ko. Natatawa ko pero ano ba dapat kong gawin? Yun yung inaano ko eh. Paano ko tatayuan? Yes, I am a child of God. Pwede kong sabihin yun eh. Pero ano ba talaga yung relasyon ko sa Panginoon? Amen po. Yun yung nais ko na mag-dip ka sa akin, sa application ko, is kailangan kong unawain ang salita ng Panginoon. Kasi pwede natin sabihin sa mga kapatiran, mataniman natin ang mga kapatiran na walang alam patungkol sa mga Bible. Sa salita ng ating Panginoon. Sabihin, God is good. Yes, God is good. But paano natin sasagutin ang mga katanungan nila kung wala tayong alam? Kung wala akong alam. Amen? Kaya napakaano nito na kailangan din talaga natin mag-focus. Kailangan ko mag-focus sa salita ng Panginoon. Aralin at humingi ng wisdom araw-araw. Kasi sa nangyayari sa buhay ko, talagang ninanamnam ko yung bawat salita niya na dyan pa lang, siya ang liwanag, siya ang salita, siya ang Diyos. Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin ng libre. We need to accept Him. We need to trust Him and obey what He wants to us. Pero kailangan din natin talaga maging deeper sa salita niya. Kasi hindi natin pwedeng tayuan. Mag-speak tayo sa labas ng walang alam. Amen? Kaya ang lagi din sinasabi ng mga elder natin, ng mga leader natin, we need always to focus in the Word of God. Kailangan tayo mag-focus and mag-communicate. Lalo na sa akin, lalo ako mag-focus, lalo ako mag-communicate kay God. Na kailangan maging deeper at deeper ako sa ngayon dahil sa nalalaman ko, mas lalo ko pa siyang kilalanin. And then, yung nagtiwala ako kay Lord, siya na yung magbubuhos nun. Siya na yung kikilos sa akin para magawa ko yung pinapagawa ni God. Kasi, tingnan po natin, lahat yan nakapreserve. Mula sa mga apostol po noon, kung iisipin natin, kasama nila si Jesucristo. Amen? Pero nung nag-spread na sila ng gospel, nag-spread na sila, wala na si Jesus Christ. So we need to preserve ourselves. Talagang kailangan natin mag-focus sa Kanya at magtiwala. Para po hindi ako maligaw o hindi ako maging sabihin na hurat. Kasi hindi mo po pwedeng bawasan at dagdagan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya, I need to focus with Him. I need to
to embrace Him, and I need to trust the Word of God. And yung communication. Yun lang po, marami pong salamat and glory to God. Amen. Thank you, Sis Favrine, sa iyong insight po. Totoo yan, ano, sa ating pag, ah, pagtayo, pagtindig, bilang mga anak ng Diyos, andun nga yung tungkulin na sa atin ay nakaatang na rin po, ano, kabahagi nun yung kailangan tayo ay nagpapalago sa pamamagitan nga po ng ating pag-aaral. Hindi lang naman basta pag-aaral, kundi dig, and dig. Magpapalalim tayo ng husto, tatarabahuhin natin ng husto yung pag-aaral kasi ito po ang magbibigay sa atin. Dito pararaanin ng Lord yung kaloob niyang karunungan, kaalaman at kaunawaan. Kung hindi tayo mag-aaral, amen, hindi po tayo lalago. Amen. Doon pararaanin ni Lord. Iyon ang way ni Lord po para tayo ay magkaroon ng kaalaman. Amen. Sa tulong ni rin po niya at sa banal na spirito na nasa sa atin. Amen po. Ano. Thank you po, Sis Pauline. Salamat po. Ayan, sino pa po ang nais na mag-insight? Amen. Amen. Sige po. Wala kasi tayong maisi-share, ano? Kung wala tayong alam. Kaya napakahalaga na tayo po talaga ay nag-aaral, nagbabasa. Yan ang mahalaga. Magbabasa at patuloy na makikinig doon sa mga nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Na ginagamit din po ng Panginoon para sa ikatututo ng mga itinatayo pa lamang po ng mga lingkod niya. Amen. Sige po, sino pa ang nais na magdagdag? Unmute lamang po Amen. tayo. Ayan, thank you po. Amen. No? Sa akin yung naano dun sa akin na naging lingkod tayo ng Panginoon, anak tayo ng Panginoon, makitaan tayo na magiging Christ-likeness na tayo dahil dala natin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo yun na kanina, nag-scroll ako, no? Tapos, may isang vlogger na nagluluto ng pagkain. Sabi niya, ang tanong niya doon, ang tumal ba ng pagtitinda ay kayang ipanalangin sa Panginoon? Alam mo kung anong sagot ng isang nagtitinda? Hindi kayang ipanalangin. Alam mo yon, parang hiniwa yung puso ko. Kasi bakit? Doon ka ba umaasa sa pagtitinda mo? Di po ba source of income yon? Bilang isang lingkod ng Panginoon at nakakilala tayo sa Panginoon, pag may naririnig tayong hindi maganda about sa Lord, nasasaktan tayo. Kasi unang-una ang nasaktan na doon, Panginoon. Kasi tinanong siya ulit kung ang tumal daw ba ay ipanalangin, madadala ba daw sa panalangin? So sabi niya hindi. Ang sabi niya naman, so hindi ka nananalangin. Sabi naman niya ulit, hindi. Di ba? Yun ang pinakamasakit na mapakinggan na sabi ko, Lord, may mga tao din pala talaga na katulad ko dati na wala silang Panginoon. Na, kumbaga sa wala silang sinasabi na trust in the Lord with all of your heart. Katulad din natin dati. Ganun pala tayo. Nakikita natin yung imahinasyon ng buhay natin sa kabilang dako pa dati. Pero alam mo, thank you Lord kasi I know na binubuksan ang ating mga puso para magkaroon tayo ng kalaliman na mag-aral ng salita ng Panginoon para maihayag natin ang salita ng Panginoon sa iba. So, deeper at deeper, magbasa at yung makikinig tayo sa mga nagtuturo. Kasi alam niyo po ba, di po ba dati nung maliit pa si Jesus Christ, nagsimula din siya sa pakikinig sa mga nagpipreach, sa mga pare. Pumupunta siya po, di ba? Umuupo din siya. So, katulad din na natin na gusto natin magpahubog, kailangan natin, kumbaga sa magpahasa. Kailangan natin makinig sa mga leader, kailangan natin makinig sa mga pastor. At para naman, pagka dumating ang panahon na nakahiwalay na tayo sa mga natin, kung tayo na talaga tatayo na, meron na rin tayong dala. Kasi nandito na sa isip natin, sa tulong ng Panginoong Jesucristo at banal na Espiritu, may magagamit na tayo. Kasi nagsimula din sa pakikinig.
si Jesus Christ, nakinig siya bago siya nagturo. Hindi naman siya nag-ano agad Hindi naman siya kaagad. Di ba nung ano siya, binatilyo ba siya noon that time? O bata pa siya? Nawala siya. Yung pala, nandun siya nakaupo. Di po ba? May ganun siyang sitwasyon. So tayo din dapat na hindi lang tayo nakikinig para magamit din natin dahil dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kailangan natin makinig at magpakalalim, magbasa, manghingi ng wisdom sa Panginoon kasi siya naman talaga ang magsasalita. Pero ang nagpupulpil sa atin, pagka ang ano natin ay sumusurrender tayo kay Lord, na wala naman talaga tayong kakayanan, siya ang magpupulfill ng puso natin. Siya yung magpupuno. Kumbaga sa baso, siya ang magbubuhos lahat. Kung ano yung mga dapat mong banggitin, yung labi mo, bubuka na lang siya para sa salita niya kasi hindi ikaw ang nagsasalita, kundi siya. Kaya salamat sa Diyos na may mga parte ng buhay natin na sa ngayon na lumalakad tayo, na nabuksan na talaga ng Panginoon. Basta magpatuloy tayo, lagi tayong manalangin sa Panginoon kasi without Him, wala tayo. Tunay yan na kahit, alam mo yun, kahit marami ka pang mga ano dyan, marami kang gawain, kahit tawid-tawid ka pa, kabilang tulay pa yan, kung hindi makita sa buhay natin, hindi natin maiano sa mga pamilya natin, sa ibang tao, useless ang lahat na napakinggan natin. Para tayong laging empty, pag hindi natin na binubulay-bulay ang salita ng Panginoon. Pero alam mo yun yung inaano ng Panginoon sa atin. Magpakalalim tayo, tuloy-tuloy tayo, kahit anumang mga bali-bali ng buhay natin, malalagpasan natin yan at lahat yan ay nalalagpasan natin dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya nga sabi ng anak ko kanina, Mama, nagpapaalam pa lang ba ako na may nanliligaw sa akin, natatakot ka? Sabi ko, ang takot ay hindi sa Panginoon, nagmula yan. Ang takot ay sa kaaway yan. Wala sa Panginoon ang takot. Ako may tiwala sa Panginoon. Paano sinasabi ko, Lord, all my family, I trust in you. Ini-entrust ko, Lord, ang pamilya ko. Sabi ko yan talaga, anak, wala ka pang sinabanggit na mag-boyfriend ka o mag-ano ka, wala akong takot na ano. Nagkakaroon ako ng peace of mind, anak, kasi alam ko, nalingkod din siya ng Panginoon, lingkod ka din ng Panginoon. Alam nyo lang, ang sentro ng ano, walang takot ang taong may Panginoon, walang takot yan. Na sa mga tao, bakit ka sabi ko matatakot sa tao? Matakot ka una-una sa Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo, ipinamumuhay mo ba ngayon, ang buhay meron ka bang Christ likeness ngayon? Meron ka bang buhay na nilalakaran ng ngayon na buhay ng Panginoon? O nandoon ka pa rin, naglilingkod ka pa rin sa dalawang Panginoon? Hindi ka, sabi ko sa kanya. Kaya nga sabi ng yun yung ano niya, yung nanliligaw sa kanya na, ano ba yan nanay mo? Ano ba yan si tita? Pastora na ba siya? Sabi ko, hindi ako pastora. Sabi ni Chichi, hindi po. Nasa online lang. Kaya doon nakikita na, alam mo ba, napakahalaga at napakalaki ng naitulong sa atin ng online. Dito tayo nahuhubog kasi ang Sunday service talaga, minsan lang yon sa isang linggo, isang beses lang. Yun yung Sabbath day natin. Pero yung pagbabasa natin at pakikinig, napaka-importante. At i-observe natin yung mga napakinggan natin para magamit natin, hindi lang tayo, maghiwa-hiwalay man tayo sa dali ng ating mga panyapak, ay naroon ng Panginoon sa ating mga buhay. Makikita at makikita yan. Liliwanag tayo sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Yun lang, glory to God. Amen. Ayan, napakaganda. Napakaganda. Thank you po, Nanay Silina. Tunay po na kailangan ay tayo ay lumalakad na ayon doon sa kung ano talaga yung bilang representante ng ating Panginoon, bilang kumakatawan sa ating Panginoon, yung alam natin yung katangian ng ating Panginoon, dapat nakikita rin po sa atin, tinataglay din natin yung mga katangian na mayroon yung ating Panginoon. Amen po, Ayan, sige po, Sis Ann. Amen po. Salamat, Pastor Rodel, sa Word ni God. Ayun. At bago tayo, nung tinawag tayo at pinili, naging witness muna tayo, di ba? Naging star witness muna tayo ni Lord. At talagang sa umpisa pa lang, di ba? Nung naging Kristiyano tayo, marami na tayong pinagdadaanan. Bakit may mga tanong tayo na simula na naging Kristiyano ko, dami kong problema at hindi tayo talaga exempted. At talagang sa pamamagitan ng mga problema, yung mga nararanasan natin na hindi natin maintindihan,
is yun yung pala humuhubog sa atin, 'di ba? Bilang mabuting Kristiyano kasi nagiging witness tayo doon sa works ni God. Amen. At talagang 'di ba, sa kaya tayo dumadaan ng mga pagsubok, 'di ba? Kaya natin nasasabi na mabuti ang Diyos after ng napagdaanan natin yung mga problema, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng, victory tapos nasasabi natin yung kung papaano natin napagtagumpayan yun, 'di ba, na itataas ang Panginoon. At doon tayo nagiging ambassador of Christ, 'di ba? Yung kabutihan, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin ay talagang naipagsisigawan natin, 'di ba? At doon nagkakaroon ng pag-asa sa mga taong nakakarinig, 'di ba? Nagiging living testimony tayo sa karamihan doon sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yun talagang napakaimportante nun, eh, yung dumadaan ka sa testing. Kasi doon mo nasusubukan kung papaano mo i-handle yung sitwasyon, doon mo nakikita na at nasasabi na mapagmahal ang Diyos, doon mo na talaga nasasabi na tapat siya, na mabuti siya, at marami pang iba, 'di ba? At talagang doon, hindi talaga puwedeng hindi natin sabihin yung yung kabutihan, yung pagkilos, yung kagandahan na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi ayaw naman natin, 'di ba, simula nung naligtas tayo, save na tayo, 'di ba, nakasulat na ang ating pangalan sa Book of Life at ayaw naman natin na tayo lang ang saved, 'di ba? Talagang shine-share natin 'yun. Nararamdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at shine-share natin 'yun sa lahat, 'di ba? Sa lahat na mapagmahal ang Diyos. Kaya yung iba nagtatanong, "Paanong mapagmahal, ang dami kong pagsubok, ganito nahihirapan nga ako." Kasi gano'n yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, 'di ba? Alam nila, kilala nila ang Diyos pero wala pa silang relasyon sa Diyos. Pero dahil nga meron tayong relasyon sa Panginoon, dito is talagang pinapaunawa sa atin na dapat nating paniwalaan na may Diyos sa buhay natin dahil ito ang tumutulong sa atin para mapagtagumpayan ang lahat ng nararanasan natin sa mundong ito. At laging may pag-asa, 'di ba? Laging hindi natin namamalayan sa bawat kwento lang natin, sa bawat testimony lang natin, no, sa pag-share ng ating buhay. Alam mo 'yun, meron ka ng taong na nabigyan ng pag-asa, alam mo yun, na naliwanagan na meron palang Diyos. Kasi 'di ba, sabi nga itsismis mo yung buhay mo. Kasi minsan nakikita ng ibang tao na alam mo yun sa kuwento mo ng buhay mo kung papaano kumilos ang Panginoon sa buhay mo is naitataas mo talaga ang Panginoon at doon talaga is alam mo yun, nagiging ambassador of Christ tayo at yun talaga ang duty natin, 'di ba? Kasi ang sarap-sarap sa feeling na laging sinasabi natin na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos kasi naranasan natin, 'di ba? Hindi man sila maniwala, pero balang araw maniniwala sila. Pero nakikita sabi nga ni Pastor Rodel, nakikita sa atin, naririnig sa atin at naaaksiyunan natin yung pagiging Christ-like, 'di ba? Nandoon tayo, kasama natin si Kristo, 'di ba, na kahit sinisigawan ka na, alam mo yun, pasensyoso ka pa rin, ma matimpi pa rin yung bibig mo, kasi nandoon yung nandoon kasama mo ang Kristo, nasa iyo ang Kristo kung papaano, ayusin yung pag-uugali mo, 'di ba? Nagiging salt and light ka sa karamihan na alam mo yun, na pinagtataka ng iba na bakit gano'n, 'di ba? Kaya napakasarap talaga na ipagsigawan yung kabutihan ng Panginoon at sa pamamagitan niyan marami talagang nahihikayat, naliliwanagan at alam mo yun, yung mga down na talaga na tao nabibigyan ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Kaya yun lang po, glory to God. Amen. Ayan, maraming salamat po, Sis Ann, sa karagdagan pong insight. Amen po. Kaya napakasarap makinig po ng mga binabahaging insight ng bawat kapatid po na alam natin tutok na tutok din po sa nagme-mensahe. Kaya salamat po. Sino pa ang nais na magbahagi? Amen. Ayan, amen. Salamat po.
Nakaka-bless po talaga sa bawat mensaheng napapakinggan po natin. At talagang totoo po yung mga pinapadala ng Panginoon na mga kapahayagan sa ating mga lingkod. At ako po ay doon po ako na kumbaga nagising po ako about doon sa kung paano ba talaga tayo mamumuhay as a Christian, o born again. Alam niyo po para sa akin po, no, hindi hindi sobrang mahalaga na napakadami kong memory verse or ang dami kong alam sa Bible. No po, ang akin po dito is papaano ko ba talaga to na-apply sa buhay ko. Um, Kumbaga mag-umpisa muna ako doon sa ano ba yung nabasa mo? Ano ba yung pinahatid sa iyo ng mensahe? Sa akin po yung mensahe, sabi ko nga, oo nga no, sabi ko, inaipahayag tong mensaheng ito. Ibig sabihin, kung ito'y napakinggan ko, isa pamuhay ko na. Kasi baka bukas o baka kung kailan ko pa ba to, sabi nga, lalakaran, po. So, ibig sabihin, kung napakinggan natin ito is i-apply na agad, gawin na agad natin, lumakad na agad tayo sa kung ano yung natutunan natin doon sa mensaheng ipinaabot sa atin ng Panginoon. Kasi para sa atin po yun no? Para sa akin yun. Parang ganun yung sinasabi sa akin ng mensahe. No po, na kasi may mga pagkakataon po kasi na gustong-gusto natin na magbasa ng Bible. Okay, basa. At talaga namang dapat lang magbabasa tayo ng Bible. Tapos sabi ko nga, oo, magbabasa nga ako. Gusto ko magbasa ng Bible. Gusto ko malaman yung nilalaman ng Bible. At syempre, lalong gusto kong maunawaan yung salita na yon sa Bible. No po, ang tanong nga po doon paano mo ngayon yun i-a-apply sa buhay mo, sa buhay ko? Parang yun po meron laging katanungan sa sarili ko. Pero ayun nga na nakita ko na sabi ko nga hindi naman nga pala kailangan na napakadami ko ng sinasabi. Ang mahalaga makita talaga ito sa sarili ko para sa ganoon hindi man ako magsalita makikita na ng mga tao yung alam mo yun yung lalo kung yung mga tao sa paligid natin, pamilya natin, di po ba, na makita talagang tayo nag-transform na 'di ba? May binago na talaga tayong buhay or nakikita nila na katulad niyan, lagi tayong nasa online, lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. As in talagang tayo po ay salamin ng mga pamilya natin. Kaya nga po kahit nasabing ano man dagok ang gawin sa atin, dapat di tayo natitinag, di na tayo para paggumanti sa anumang mga salita unless kung yung mga sinasabi nila sa atin ay nalalapastangan na ang ating Diyos, doon ay talagang tayo dapat magbitaw ng salita. Hindi na natin dapat alintanain kung masasaktan sila kung katotohanan yung ating sasabihin at iyon talaga yung ating sabi nga ay lumalakad na talaga tayo sa liwanag no po pero kung ang bibitawan lang din naman nating salita doon sa mga persecute sa atin ay sabi nga ay uuwi lamang sa pagtatalo wag na lang tayong magsalita no po ikip na lang natin yon at darating yung time na mismong ang Diyos na talaga ang magtutuwid sa kanila. So, yun po yung natutunan ko sa bawat mensahe na aking napapakinggan. At ito nga yun, yung naibaba ng ating Pastor Rodel, na talagang sabi nga ano na natin, ibigay na yung the best na alam, yung kaya nating the best gawin na natin. Ano po, yun po yung yun yung pinaka gusto ng Panginoon sa atin. No po, hindi na ng Panginoon alintana yung dami-dami nating sasabihin, ang dami na nating alam sa Bible, no po. Pero ang tanong nga ng Panginoon ay, nakikita ko ba sa buhay mo, anak yan? Ang dami mong sablay. Parang, ang sakit na yung Panginoon mismo magsasabi sa atin ng gano'n, di po ba? Kaya glory to God dahil talagang sabi ko nga iba-iba po talaga tayo. Dapat ay magkaroon din po talaga tayo ng passion. Yun po lang. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. Salamat po, Pastor Rodel. Amen. Thank you po, Nanay Andrea, sa karagdagan din pong insight. Totoo po yan na kailangan mahalaga yung pagsasabuhay. Amen. Kasi
marami man tayong alam, marami man tayong memorize, kung hindi naman ito nakikita sa pamumuhay natin, amen po, hindi po tayo paniniwalaan. Amen. Kaya mahalaga, isinasa pamuhay. Yan po. Binibigyan natin buhay yung salita ng ating Panginoon sa pamamagitan natin. Amen. Ayan, sige po. Meron pa po bang magdadagdag? Amen po. Praise God. Yan. Ayan, Tita Lisa. Sige po. Para matapos na rin yung ating madilim paggabi na po. Palalim na ang gabi. Purihin ng Panginoon. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Rodel sa ating, actually, reminder to mga kapatid sa bawat isa sa atin. Minsan kasi napopokus na tayo sa mundo no? Napopokus po tayo sa pagtaas ng gasolina, napopokus tayo sa mga bilihin, di ba? Napopokus tayo sa mga problema. So, binabalik po tayo ng Panginoon dito sa yung totoong duty natin. Parang, di ba? Parang sinasabi ng Lord, mga anak, ang dali lang. Ito yung duty ko ito yung trabaho niyo sa akin, 'di ba? Ito yung duty niyo sa akin. Anong nangyayari sa inyo? Bakit sa iba kayo naka-focus? Parang ganun po So mahalaga po 'yun. Mahalaga yung reminder na 'to. Napakahalaga bilang mga mananampalataya. Yung sinasabi ng Panginoon po ngayong oras na 'to na tayong lahat ay pinapaalalahanan niya dahil sabi nga ang sakit, 'di ba? Ang taong nakakalimot, 'di ba po, paalala ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ngayong gabing ito, pinapaalala niya sa atin, mga anak, representative ko kayo, 'di ba? Kayo ang nagre-represent sa akin diyan sa mundong ito. Kaya kumbaga kung paanong hinusayan niya noon, 'di ba po? Dahil tayo ay sabi nga ni Pastor kanina, binigyan naman tayo ng comfort at helper na magtutulong sa atin, hindi tayo nag-iisa. So may ka-partner tayo, Napakahalaga din po, katulad ng tinuturo ni Pastor Carl sa atin, yung mindset natin mga kapatid. Amen? Na alam niyo yon, yung mindset natin na dapat ma-set natin yung ating mind, 'di ba? Sa mga bagay na makalangit, mga bagay na kapuri-puri sa Diyos, mga bagay na hindi nakikita. 'Di ba po? Kasi yun yung nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na kung tayo ay tinawag, 'di ba, ng Panginoong Diyos, at tayo po ay tinawag na anak, 'di ba? Bilang anak dito sa mundong ito, may duty din tayo. Amen. So bilang anak ng Diyos, same thing lang. Kaya minsan, ang nakakaano po sa mga tao, alam natin duty natin sa mundo, pero hindi natin alam yung duty natin sa spiritual. Akala natin, pero kung tutusin, kung titingnan nyo po, lahat ng duty sa mundong ito is, lang po, kumbaga, siya, pattern ng spiritual, ginagawa mo lang siya dito sa mundo. Alam niyo po yun, yung ganun siya. Kaya si Lord po pinapaalalahanan tayo kung totoong anak tayo ng Diyos. 'Di ba? Obedient talaga ang pamumuhay na meron dapat tayo. Kasi yun ang magpapatotoo sa Panginoon na minamahal natin siya. 'Di ba? Sabi nga niya, kung mahal niyo ako, sundin niyo ako. Tapos yun lang din ang buong katungkulan ng tao, ang sumunod sa Diyos at matakot sa Diyos. Amen? Yun yung kapanawagan sa atin. Pero minsan mas takot tayo sa gasolina. Amen? Mas takot tayo pag wala tayong benta. Mas takot po tayo sa asawa. Mas takot tayo sa anak natin. Amen? So, it is reminder sa bawat isa sa atin na to the one who called you. Napakahalaga kasi nun 'Di ba po? Kasi yun yung identity na meron tayo. Yun yung identity na nagpapakilala sa atin kung sino'y tumawag sa atin. Amen? At naniniwala ako bilang mga katulad ng sinabi ni Pastor kanina, pag ambassador ka ng bansa mo, ikaw ang kumakatawan sa bansa mo. Ibig sabihin, pipili si Lord, 'di ba? Pumili yung presidente ng alam niyo 'yun, pipili siya ng pinaka the best na kanyang mga empleyado. Amen? So, mga kapatid, kung nandito ka ngayon, do you think nagkamali ang Diyos sa pagpili sa'yo? Amen? Kasi siya ang pumili, hindi ikaw. Yun ang sabi niya. Di ba po? Ang Diyos ang pumili, hindi ikaw. So, hindi po nagkakamali at hindi siya pwedeng magkamali. Kasi mismong Diyos ang mag-i-equip sa bawat isa sa atin. Kung siya ang tumawag sa atin, 'di ba, na bilang anak, 'di ba, child of God, representative niya, ambassador niya, actually siya ang nagparangal noon, 'di ba, sa ating lahat dahil sa kanyang
ginawa, 'di ba po? Dahil sa kanyang finished work. So tayo po susundin lang natin. Susunod lang tayo sa kanya. Follow me, 'di ba? Susunod lang tayo sa kanya. Nang wala tayong kabigatan sa loob natin, na alam niyo may willing heart tayo, it is our mind na matransform nga 'di ba? Sa gawain ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga po ng pangunawa. Napakahalaga ng understanding natin sa ginagawa natin kasi hindi nga tayo pwedeng sumunod sa Diyos na hindi natin kilala. Amen? Hindi tayo pwedeng sumunod hindi naman natin alam kung anong pupuntahan natin. So, mahalaga at alam natin at nauunawaan natin bakit tayo sumusunod. Amen? Bakit ka tinawag na representative? Dapat alam natin yon kung bakit. Di ba po? Kasi alam natin dapat darating ng pagkakataon may magtatanong at magtapatanong po sa atin. Amen? Kaya we are called to spread the gospel, the good news. Amen? Amen? Kaya napakahalaga po na alam natin at yung buhay natin, sabi nga ni Nanay Andrea, hindi ka pa nagsasalita. Good vibes na yung dating sa'yo na ibang tao. Alam niyo po yun? Kasi may mga tao na, ay nako, nilalayuan ka. Pero ikaw, di ba, dahil nakikita nila kung paano, sabi nga ni Nanay kanina sa patotoo niya hindi niya tinatawag yung tao, pero dahil sa mga ginagawa ni Nanay, na di ba, mismong tao na nagkukusa sila maghugas ng plato. Kasi nakakahawa din po ang kabutihan. Kasi once na tayo naka-receive ng good news, pati character natin nagiging good. Amen? Pati yung ilaw natin nagiging maliwanag sa kanila. Nagkakaroon tayo ng lasa sa kanila. Nagkakaroon tayo ng impact. Di ba? Yung tinatawag ni Pastor kanina na impluensya. So being a child of God, di ba po, it's not just a title. Amen? Totoo po yun. It's not just a title. It's about God. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin. Amen? Ginagawa natin to para mapulpil natin yung duty, di ba po, nasabi ng Lord, tayo naman, tapos na siya I am finished. Sabi ni God sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Yung mission niya, finished na. Tayo naman. Amen? So tayo na po, umakyat na si Lord sa kanang kamay, 'di ba? Tayo naman po ngayon, 'di ba? Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos na ina-acknowledge natin siya ngayong gabi kasi nakikita natin na kaya mo to gagawin lahat kasi naunawaan mo yung pagka-Diyos niya sa buhay mo. Kaya mo to gagawin lahat kasi ina-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya mo to ginagawa lahat kasi ino-honor mo siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Ganun po kahalaga ang pagkilala sa Diyos. 'Di ba? Kaya hayaan natin na patuloy yung reverend natin sa Panginoon. Ginagawa natin 'to kasi nagmamahal tayo sa Kanya kasi una tayong minahal. Nagpapatawad tayo kasi una tayong pinatawad. 'Di ba? Lahat 'to natural na lalabas sa atin na hindi pinipilit. Hindi pinipilit. Nagmamahal ka dahil yun ang duty natin. 'Di ba? Yun ay decision natin. Alam nyo, dinesisyonan din ng Diyos na mahalin po tayo. Kasi ang love, hindi to about feelings. It's about decision. Kaya nga kahit nagkakamali yung mga tao sa atin, nagdi-decision pa rin tayong mahalin sila. Bakit? Kasi it's not about feelings. It's about decision. At doon lalong nakikita ng mga tao na mas minamahal natin sila kahit na nagkakamali sila. Dahil ang totoong nagmamahal, hindi lang yung pagmahal kanila o nakakagawa sila ng mabuti. Bumubuhos ang totoong pagmamahal sa panahon na alam nila na wala ka nang dapat mahalin sa kanila. Wala nang mabuti silang ginagawa pero minamahal mo pa rin sila sa kabila ng lahat. Kaya ang nagiging lead nun, repentance sa kanila. Talaga ba, nanay? Sa kabila ng ginagawa ko sa'yo, ito pa rin yung ipapalit mo? Talaga ba? 'Di ba? Dahil ganun tayo tinouch ni Lord, 'di ba? Love, 'di ba? Love will abound, 'di ba? Sabi nga, my faith, my hope, pero love is the greatest. And love will lead people to the repentance because love itself is God itself. Ang taong nagmamahal ay taong may Diyos. Amen? Kaya nga pag nagmamahal ka, mabuti lahat na lalabas sa bibig mo. Pag nagmamahal ka, walang kahit karumihan sa puso mo. Kaya lahat ng tao malilid sa Diyos. Amen? Kasi yun yung nakikita sa atin, pagmamahal. Hindi dahil kamahal-mahal sila, kundi lalo natin silang minamahal, yung grace ng Diyos, lalong nilalagay sa atin para maipakita sa kanila, di ba, bilang representative ng Diyos,
na kaya kitang mahalin kahit sa kabila ng pagkakamali mo. Kaya kitang patawarin ng paulit-ulit kahit sa kabila ng pagkakamali mo. Kaya kitang yakapin kahit galing ka pa sa putik, kahit galing ka pa sa anumang nakaraan natin mga kapatid. 'Di ba? Subukan yung yakapin yung mga tao, subukan yung pakinggan yung mga tao na walang nakikinig sa kanila. Tingnan niyo po, mahahaplos nyo. Yung mga taong kulang sa pansin. 'Di ba? Napiling ng mga wala na pag-asa, pero sila po, 'di ba, lalo nilang sabi niya, yan pala yung leader mo. Buti pa yung leader mo, 'di ba, sasabihin, tinawag ako. Ikaw na pamilya ko. Kasi minsan binablock natin. Akala natin wala ng pag-asa. Tinutuldukan natin kahit hindi naman tayo ang tagalagay ng period. Kahit hindi naman tayo ang taga-extend ng buhay, tayo na ang nagtutuldok sa buhay ng ibang tao. Kaya the more tayong nagdidig, the more tayong lumalapit sa Diyos, nakikita natin lalo yung imperfection natin, yung karumihan natin. Kaya lalo natin nakikita, ganito ka pala kabuti, Diyos. Ganito ka pala kabuti sa akin. Kasi totoo yun, the more na lumalapit ka sa light, the more mo nakikita yung darkness natin. Kaya ganun din tayo. Kung gaano tayo, yun din yung ibigay natin sa iba. Kasi yun yung naranasan natin. Kaya hindi natatapos sa pagbabautismo, hindi natatapos yan sa salvation. Meron pa po tayong duty. Amen? At purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor Rodel. And to God be all the glory po. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Amen, amen, amen. Thank you, Sis Bebs. Salamat sa isang nakaka-bless din na insight. Amen po, totoo po na alalahanin natin bilang mga